Magandang hapon mga kababayan. Tayo po ay masaya dahil nga po napanood natin kanina yung pong interview sa mga heads ng civil society groups ng Akbayan at Magdalo at andyan pa po si former Senator Leila de Lima. Pag-usapan po natin ang impeachment na ipa-file ng mga grupong ito laban po sa Vice President ng ating bansa na si Sara Duterte. Yan. Kanina po, while I was watching, ay nakita po natin na naghihintay pa po sila sa Secretary General at para pong maipasa nila ito pong impeachment na laban po sa ating Vice Presidente. Yan. So, alam naman po natin na nagpayag ang Pangulo na ang kanyang opinyon, siya po ay tutol dito. Pero hindi po natin mapipigilan ng mga private citizens, sa mga civil society groups, kagaya po ng mga to, Akbayan, Magdalo at iba pa. So marami po sila. Actually, there are a total of 17 signatories. At si former Senator Leila de Lima hindi po siya signatory dito, but she was asked to be the spokesperson po ng mga grupong ito. So ayos, si Madam Leila ang kanilang spokesperson. Kayang-kaya po niya yan. So mga kababayan, I'm so glad finally po maipapasa na itong impeachment charge laban sa ating Vice President na si Sara Duterte. Ang mahalaga po ay na-file or ipapile na. Yan po ang mahalaga sa atin. Ang magiging desisyon po ay magmumula po sa mga senadores. Yan. Kaya mga kababayan, tutukan po natin ang tindig, ang posisyon ng mga re-electionist na mga senador. Pag ang tingin po natin ay tumindig sila sa mali, sa hindi tama, ay wag na po nating iboto sa eleksyon. Yan po ang gawin natin. Yan po ang pwede nating gawin para po managot itong mga senador kung hindi po sila gagawa ng tama. Yan. So, hindi po tayo lawyer. So, ang pagkakaintindi po natin ito ay ipapasa po nila for acknowledgement sa Secretary General. So, papasok po ito sa House of Representatives at titignan po nila kung meron pong merits itong mga complaints for impeachment laban sa Vice President. At ang mga miyembro ng House of Representatives, one-third po ng House of Representatives, pag nakapagkalap po sila ng one-third na signatories, pipirma po dyan, ay talagang pasok po yan, pataas. Pag mayroon pong one-third, I think kung di po ako nagkakamali is about 105, 106 signatories. Kasama na po dyan, representatives ng mga party list. Yan. So, aakyat po yan. Aakyat sa Senado at sa Senado po gaganapin ang trial. Yan. Kaya dito po natin mapapatunayan, dito po natin makikita, meron pa pong natitirang integridad, kredibilidad ang Senado ngayon. Dahil alam naman po natin na ito ngayon ay binubuo ng mga senador po na may ugnayan sa mga Duterte. Alam niyo po, itong mga Duterte maimpluwensya. Malakas po ang kanilang impluwensya sa mga senador na ito. Yan po, kaya tingnan po natin na maigi, tutok lang po tayo kung ang kanilang magiging boto, dahil darating po ito sa final voting na kung saan
Among the 23 senators, wala na po yung isa kasi pumunta sa DepEd. So among the 23 senators, kailangan ng two-thirds votes. Yan. Kailangan po ng 15, 16. Yan. Kailangan po ng 16 votes para po ma-impeach ang subject. Yan. Kung nakikita po nating pumabor po sila sa no to impeachment of the Vice President or to the subject, huwag na po nating iboto yung mga yan sa election 2025. Yan lang po ang natin. Ang laban natin dyan, ang kanilang mapapala kung sila po ay hindi po gumawa ng tama, hindi para sa mga Pilipino, hindi para sa bayan. Kung they're trying to preserve the Dutertes in power, ang gagawin po natin, huwag po nating iboto ang mga politiko na to ng mga senador na kampe sa mga Duterte. Mga kababayan, maliwanag naman na mali. Maraming pagkakamali ang ating Vice President. Hindi po natin pinipersonal, ayon po ito sa mga investigasyon. Hindi ko kilala si Vice President Sara. Pero, ito nga pong investigasyon, maliwanag na meron po silang tinatago. Hindi po sila makapagsalita, makasagot, makapagpaliwanag tungkol po sa confidential funds at mga intel funds, etc. etc. Kung paano nila in-spend yung pera at saan po nila in-spend yung pera. Yan, maliwanag po yan. Kaya, kitang-kita po. At hindi lang po yan, marami pong grounds for impeachment. Yung kanya pong, yung kanyang pagrarant na very unbecoming po sa isang leader. Napakataas po yung kanyang posisyon, Vice President of the land. Ganun po magsasalita. Hindi po acceptable yung kanyang pagrarant na yan. Presidente pa ang kanyang binira. Speaker of the House pa ang kanyang binanatan. Asawa ng presidente. Kaya hindi po magandang halimbawa ito sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. So public trust, wala po tayong nawala po yung public trust. Dahil nga po hindi makapagpaliwanag. So paano po tayo magtitiwala sa isang public officer kung parang may tinatago, ayaw magpaliwanag, dinadaan sa galit at pagmumura? Kaya mga kababayan, ako po'y masaya na naipasa itong impeachment na to. At formally, dadaan po ito sa House of Representatives. Sana naman. Meron pong 105, 106 na signatories dito para umakyat ang kaso sa Senado. At doon na po magkakaalaman sa Senate, Philippine Senate. Mga kababayan, ito po ang nakakalungkot sa ating bayan. Bulok talaga ang sistema ng ating bayan. Wala, hindi po natin ma-deny ito dahil ito po ang totoo. Dapat sa impeachment trial sa Senado, dapat ang mananaig dito ay yung katotohanan, kung ano yung tama. Dapat ang mananaig dito ay yung kabutihan para sa mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan po natin dito mga korupsyon, plunder. At para po sa aking opinyon, talagang matitibag po dito ang ating Vice President dahil siya po ang head ng OBP, Secretary of Education. Hindi po nila maipaliwanag, gumawa ng mga kwento, yung salaysay ng kanyang mga empleyado kahit kani-kanino binigay yung pera. At marami pang pong ibang grounds. Mga kababayan, talagang para po sa akin, ang tamang desisyon dito ay dapat nang bigyan ng hangganan ng kanyang panunungkulan. Dahil hindi po tama ang kanyang mga ginawa. Hindi po tama. At ang nangyayari po ngayon dahil
sa mga hidwaang ito, pag-aaway ng administrasyon kontra sa kanyang pamilya. Wala na pong nangyayari sa Pilipinas. Wala na pong magandang mga batas ang naipapasa dahil lagi pong investigasyon, mga hearing. Kaya dapat lang na once and for all, bigyan na po natin ng aksyon. Dapat po na sana maging payapa na tayo. Kung kinakailangang tanggalin sa equation ng isang tao na nagpapalala sa kaguluhan sa ating bayan, tao or pamilya na nagpapalala sa ating sitwasyon, dapat aksyonan na. Gawin po natin ang tama para sa bayan. Gawin natin ang tama para sa mga Pilipino. So yan sa Senado, balikan ko po yung aking subject, ang Senate. It's very sad sa ating Philippine Senate. Pagdating po sa botohan, dahil trial po ito sa Senate, pagdating po sa botohan, imbis na ang mananaig ay ang katotohanan, mananaig ay yung para sa bayan, makakabuti sa bayan, hindi po yan. Karamihan ito po ay pinag-uusapan dito ay numero. Yan ang sinasabi ng karamihan, numbers. Dahil po, mauuwi ito sa botohan. Kung i-impeach ba or hindi i-impeach ang Vice President. Yan. Darating po dyan sa point na yan. At ang masama nito, ito po ay paramihan ng kaalyado. Kung maimpluwensya ang subject, of course, hindi po siya ipapa-impeach kung maimpluwensya siya at maraming mga kasamahan. Yan po ang problema. Kung nagsama-sama yung po mga senador na bulok, mga politikong mga senador, nagkasama-sama po sila, wala. Matatalo po ang impeachment at hindi matatanggal sa pwesto ang subject. Yan po ang masakit dyan at hindi po maganda sa ating sistema. Imbis sana na ipopokus kung ano yung tama, yun sana mananaig. Of course, hindi po tama yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi po tama yung maging abusado sa iyong posisyon. Yan. At marami pa. At marami pa rin mga senador na kumakampi sa pamilyang ito, unfortunately. Sana magising ang mga senador na to dahil mag-ieleksyon. Pag binoto po nila ang no to impeachment, wag po natin silang iboto sa 2025 senatorial race. Yan po ang ganti natin sa mga senador na magboboto or if they would pick no to impeachment para kay BP, yun po ang isagot natin sa kanila. Wag po nating iboto yung mga yan sa 2025 election. Yan. Kailangan po natin ng hustisya dito. Kailangan po natin ng kapayapaan dahil magulo po. Dahil po sa pamilya na ito, nagugulo po tayo. Nadadamay po ang ekonomiya, nadadamay ang mamamayang Pilipino. Mga kababayan, please, tutukan po natin ito. At dapat tignan po natin ang tindig at tayo ng mga senadores na boboto para po alam po natin ang ating gagawin pagdating ng eleksyon 2025. Marami pong salamat sa panunood. Please subscribe po sa aking channel, share and like. Isang magandang hapon po, magandang gabi sa lahat.